pagkalinisin po ako, pagkahugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo, Ama. Ama, narito po ako po yung nagpaparita pa, lumuluhod sa inyong paanan. Gamitin niyo lamang po ako bilang tagapagsalita ninyo, Ama, ng inyong banal na salita, Ama. Itago niyo po ako sa krus ng inyong kalbaryo, Ama, upang maihayag lamang po ang inyong mga salita, Ama. Salamat po, Ama, sa privilege na ito, Ama, na magamit niyo po, Ama, at makapaghayag ng inyong salita, Ama. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito, Ama. Ako po yung nagpapakumbaba, yung muyo ko, at yes po. Ano yung binigyan natin gamot? Kayo nga po, Ama, ang manguna sa aking sasalitain, Ama, at kayo nga lang po, Ama, ang maihayag, maparangalan at mapurihan, Ama, sa gabing ito, Ama, at sa aking paghahayag po, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa katagumpayang ito, na kayo po ang maparangalan, mapurihan at maluwalhati, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Sorry po kasi andito po kasi sila. Parang ano lang po, panakaw lang po habang wala po pong customer. Ayan. Praise God. Ang ating pong topic ngayon na binigay po sa akin, ay ang Matthew chapter 13, verse 31 to 35. Ayan, punta lang po ako sa Bible. Wait lang po. Matthew chapter 13, verse 31 to 35 po. Ito po ang sabi, sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay tulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. 32, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y magiging mas malaki kaysa alinmang halaman at magiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. 33, nagsalaysay pa si Jesus ng isang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol ng harina. Kaya't umaalsa ang minasang harina. 34, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinhaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayoy natupad ang sinasabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko ang mga bagay na nalilihi mula pa ng likhain ang daigdig. Yan, praise God. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Ito pong verse na ito ay makarugtong po nung last week. Parang naputol po siya, no? Parang pinagitnaan po siya ng mga topic natin tungkol sa mga talinhaga. Yung parabolo pa, yung mga lupa, yung butil ng naghasik. Tapos po yung last week po is yung mabuting binhi at yung mga mabuting damo at masamang damo po. So ito po ay parang pinagitnaan po ng mga talinhaga. Ayan. Ito po ay tungkol po sa talinhaga ng mustasa at ng pampaalsa. Napakaganda po. Sabi po sa verse 31, nagpatuloy isa pang talinhaga, no? Nagsabi pa po ang ating Panginoon ng talinhaga. Yung talinhaga po na una ay tungkol daw po sa mustasa, buto ng mustasa. Ito daw po ay maliit lang, pero pag lumaki ay sobrang laki na puno. At yung puno na yun po ay pwede daw pong pugaran,
no po, pagpuntahan ng mga ibon, tirahan ng mga ibon, no po, pwede daw po yun. Kasi sobrang laki niya. Wala lang po, hindi lang po ako nakapag-screenshot ng picture para po makita ninyo. No, sobrang laki po niya, sobrang liit, pero napakalaki naman po ng kanyang pagkakapuno. Parang sa pag-aaral is 40, parang 40 metro, 4 meters at 3.5 meters yung taas niya. At syempre, yung may mga sanga siya is medyo matibay po, yung malalaki din po yung sanga niya. No po, nagbubunga. Yan, nagsasanga, nagdadami. No? Para pwede siyang liliman, pwede siyang pag mainit sa panahon na yun, pwede siyang liliman or pwede siyang pagsilungan. Ayun, pagliliman, pagsilungan po. Ano nga po ba ang tinuturo sa atin ng talinhagang ito? No po, ng ating Panginoon. Nasabi niya, ang kaharian daw ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. No po, isang butil. No po, isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukirin. Tinanim na po nilagay niya sa kanyang bukirin. So ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon na yun? Ano po, sabi niya po sa Genesis chapter 22 verse 18. Ayan. Sabi po ng ating Panginoon sa chapter 22 verse 18. Sabi po niya rito, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ito po yung time na nag-promise ang ating Panginoong Yahweh kay Abraham na sa pamamagitan ni Abraham ay dadami ang kanyang lahi. So parang ganun din po, nilalagay po ng ating Panginoon sa isang tao na katulad ni Abraham na pinangakuan ng Panginoon na dadami. No po, ang ibig sabihin po, ang ministeryo ng ating Panginoon ay maliit. Kumbaga parang yung parang Christian. Yan, tayo pong mga born again Christian, no po, yung mga tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. No po, tayo daw po ay isang maliit na buto, no po, na inihasik niya sa kanyang bukirin. At nung hinihasik niya tayo sa kanyang bukirin, no po, tayo po ay lalaki. No po, lalaki. Kumbaga po, para discipleship. Kunyari po, si Sis Bev, to kay Sis Billie Jean, hanggang sa, yung mag-spread, dadami. No po, yung hindi lang sa isa lang na tao, hindi lang isang tao lang po yung nakatanggap, yung nakapakinig, kundi dadami daw po tayo, lalawak daw po tayo, lalaki daw po. Kumbaga, kunyari, ang simbahan ng Bethany, kunyari po, ang simbahan ng Bethany ay magdadami yung ministeryo niya. No po, kagaya sa ating Panginoon, yung ministeryo ng ating Panginoon, maliit lang. Nag-umpisa sa pagtawag niya sa isang apostol, hanggang sa dumami yung apostol, hanggang sa naging 12 disciples, hanggang sa naging marami na ang nakapakinig, nakapagsalita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ano po? At sabi din po sa 1 Corinthians chapter 26, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 28. Sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa patingin ng tao. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga taong pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. No po, pinili
Na po tayo yung mga hinasik na ginagamit ng Panginoon para po sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. Tayo po na tayo yung magiging way, no po, para dumami o para lumago, para mag-spread ang salita ng ating Panginoon. Ganon din po sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 13. Sabi po ng ating Panginoon, malumanay kaming sumagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. No po, ang mga lingkod po ng ating Panginoon o tayo po, no po, hindi po maiwasan na tayo po ay inuusig. No po, habang binabahagi natin ang salita ng ating Panginoon. No po, marami po sa atin inuusig. Minsan inuusig ka na, o bakit ganito siya? Bakit ganyan ka? Di ba dati ganito yung kasalanan mo? Ito yung kasalanan mo dati. Di ba ito ka? Ganito ka dati, ganito ka dati, ito ka dati. No po, kung hindi man po yun, habang nagpe-preach ka sa labas, minsan yung pinapamahagi natin na gospel tract, hindi tinatanggap, pinupunit, tinatapon. May time na pwede kang manghina. No po, o ano pa, minsan nakikita ko sa social media, sinasampal, binabato. No po, ang mga nagme-mensahe, pero hindi po ganoon. Dapat tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng authority na gawin. No po, gawin yung kung anong may kapangyarihan ang Panginoon, meron na rin po tayo at gagawin natin yung kinumand niya sa atin sa Matthew 28:19-20. No po, na magbahagi ng salita ng Panginoon, gawin nating alagad ang lahat ng tao sa buong mundo. Ano po, napakabuti ng ating Panginoon. No po, na nagmula sa isang maliit na mustasa, buto ng mustasa, pero po anong nangyayari? No po, sa atin na tayo yung ginagamit, tayo yung magsisimula sa atin mismo, na-sharean lang din tayo. Nung na-sharean tayo, nagsisik tayo, hinahanap natin yung kingdom ni Lord, yung righteousness ni Lord. And then, habang sinisik natin siya, nauuhaw tayo, nahahanger na, nagkikrave tayo sa salita ni Lord. And habang nakikrave tayo sa Kanya, hinahanap natin yung nais niya, yung gusto niya, yung command niya, sinusunod na natin, yung utos niya, sinusunod na natin hanggang sa yung mustasa, lumaki hanggang sa dumami. Na po, at ano po yung sinasabi ng Panginoon na pwedeng pugaran. No po, sabi niya sa Matthew, punta lang po ako ulit sa aking Bible. Ayan. So, Matthew 20:30 po. Ayan, sabi po niya doon, no, pwedeng pugaran ay yung pugad niya ng mga ibon. No po, na tayo ay sa iba-ibang lahi, no po, nakakapag-share, no, meron man po ayan, tulad po ng mga nasa abroad, no, yung mga OFW, kahit English, na-share natin, no po, yung kaligtasan, no po, napupuntahan natin at pag narinig nila yung gospel, narinig nila yung katotohanan, sila na rin po mismo ang pupunta. Paano ba? Parang ako po dati, no, sa unang church ko, ano po siya, tinuturo po niya prosperity. Puro lang po sa blessing yung tinuturo niya. May desire na po ako sa isip, sa puso ko, may nilagay na yung Diyos sa akin na gagamitin niya ako, may purpose ako. Ano po, hindi po ako nag-stay sa naririnig ko lang po. Gusto ko po noon na nagagamit po ako ng ating Panginoon. Hinanap ko po siya. Ano po, at nahanap ko po siya sa church na kung saan po nagagamit po ako ngayon. No po, nagagamit po ako ngayon. At yung mga natututunan ko po habang ako po ay lumalakad sa Panginoon, siya ko rin naman po binabahagi at tinuturo din po sa mga taong inilalapit sa akin ng Panginoon. O yung tayo din po mismo na mag-i-spread ng salita ng Panginoon. Ano po, sa paanong paraan po, tulad po dito sa trabaho ko po, ano po, pag may customer po kami, nag-share po ako ng gospel, nag-share po ako ng gospel tract. No, sinasabi ko po sa kanila, minsan nga po, tulad nung nakaraan, napag-usapan namin yung sunog sa ibang bansa sa LA. Sabi mo, alam mo, ganito, may isang ganito lang. Sabi ko, oo nga po, napakabuti ng Panginoon. At tayo po ngayon ay
nararanasan natin yung hindi ganoon. Pero dapat po natututo tayo humingi ng kapatawaran, kilalanin natin kung sino yung tunay na Panginoon po natin. Katolik po siya, no? Katoliko po siya. Hindi po ako agad sa kanya na ito dapat ang sinasamba. Hindi po, dapat po ito yung Panginoon na nagligtas sa atin, na nagtubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Yung ganun po, no? Yung unti-unti po natin na po hanggang minsan po, alam niyo po, nakakatuwa po na, uy, alam mo, anong church mo? Gumagano na po sila sa akin, no? Yung bumabalik sila, yung parang inaalam nila kung ano ba yung tungkol sa ating Panginoon. Kaya praise God po, nakakatuwa sa ating nakaka-bless po ang ating Panginoon na tinuturuan niya po tayo. Kaya alam niyo po, wag po natin wag natin sasayangin yung mga naririnig natin sa mga online preaching, sa mga pastor natin. Wag po natin take note natin, hindi pagka-take note natin, i-share natin kung paano nag-reflect sa atin yun. Siyempre, i-apply natin, and then habang ina-apply natin, anong gagawin natin? Ibabahagi natin. No, gagawin natin, babahagi natin. At sabi nga po, wag tayong mag-aksaya ng panahon. Kung may pagkakataon po na magbahagi po tayo. No po, wag tayong mag-aksaya ng panahon na kung kaya natin, no? Kung kaya natin magbahagi, malay nyo sa 10 na share natin, ano po mangyari? Meron pong 2 doon na tumanggap, mag-duel ang Panginoon. Tapos po hanapin niyo na rin po ang Panginoon at siya rin po magbahagi. Lalawak po ang ministeryo ng Panginoon. No? Lalawak po ang ministeryo ng ating Panginoon. Hindi lang po yung buto ng mustasa na maliit, pag lumalaki, lalaki at lalaki ang kingdom ng ating Panginoon. Lalaki at lalaki ang kaharian ng ating Panginoon. At yun po yung nais para sa atin ng ating Panginoon. Gawin natin yung kinocommand niya po sa atin. Gawin po natin para po marami ang makakilala sa kaharian ng ating Panginoon at kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Pangalawa po, yung doon naman po tayo sa pampaalsa. Sa pampaalsa. Sabi niya sa 33, nagsalaysay pa si Jesus ng isang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bukol ng harina. Kaya umalsa ang minasang harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinhaga na wala siyang itinuro sa kanila ng hindi sa pamamagitan ng talinhaga. So yung pangalawa naman na po is pampaalsa, yeast sa atin, no? Pag meron po ba dito yung mga nagbe-bake, no? Meron po ba na nagbe-bake? Parang meron pang isang tawag doon dito, yung kulay pula na baking powder, tawag doon, na binibili sa tindahan na kulay pula. Nilalagay siya para mag-alsa yung ginagawang puto cake, yung mga ganyan-ganyan. So sabi po 3 bukol. So nung inaaral ko po siya, yung 3 bukol po siguro yung parang 3 lagayan nila. So wala kasi akong parang 3 bao ata yun, no? Yung 3 bao daw po, no? 3 bao na harina. Sabi kahit konti lang yung ilagay mo doon sa harina, ito daw po ay aalsa. Kahit kaunti lang daw po na harina pampasa o yung yeast ilalagay natin, ay ito daw po ay aalsa. Kumbaga sa wala kasi akong picture na nakuha. Daw po, ito daw po ay lalaki, yung parang maglulubo po, no? Ganoon daw po yung tinapay na may pampaalsa. Ano naman po kaya ito sa atin? Ano daw po kaya ito sa atin? Tayo daw po ng mga lingkod ng Panginoon, tayo daw po yung yeast. Tayo daw po yung yeast na inihahalo sa harina na para po umalsa, na para daw po makita yung laki
no, lalaki yung tinapay, no po, na gagawin. Ano po? Ano po dapat tayo? Sabi po, dapat po tayo ay maging transform. Dapat daw po tayo ay magbabago. Dapat sa atin po mismo nagmumula ang pampaalsa. Na po, tayo mismo ang pampaalsa. Dahil sa atin nga po, di ba? Dapat daw po tayo ay nagtatransform o nagbabago. Sabi po ng ating Panginoon sa Romans chapter 12. Wait lang po. Romans chapter 12, verse 2. Alam naman po natin itong verse na to. Sabi naman po ng ating Panginoon, huwag kayong makiayod sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Ano daw po? Efficacy oil? Ilang ano? Yung malaki? Yan, hintayin lang po natin si Sis Joanna. May Ayan, sorry po, may bumili lang po. Ayan, pasensya po. Ayun nga daw po, no? Tayo daw po dapat ay hindi nakikiayos sa takbo ng mundo. So, tayo daw po ay butil ng mustasa. At tayo daw po ay no po, na pag hinalo, tayo daw po ay magi-spread ng makikita sa atin yung salita ng Panginoon, no? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon at tayo po ay tumanggap bilang ating Panginoon tagapagligtas, ano pong ginawa natin? Hinahanap natin, sinisik natin ang Panginoon, at ano ginagawa natin, yung command ng Panginoon sa atin. Dapat habang ginagawa natin yun ay nakikita dapat sa buhay natin. Nakikita po sa atin mismo na tayo po ay nagbabago. No po, syempre, nung lumalakad tayo sa Lord, binabago niya tayo. Sabi nga po niya sa kanyang salita, Romans 12:2, di ba po, tayo wag makikiayon, hindi na nakikita sa atin yung makamundo, kundi nandoon na po tayo sa kalooban ng ating Panginoon, natatransform tayo. Tayo po ang nag-i-impluwensya, tayo po ang magiging impluwensya sa iba. No po, tayo po yung nagiging impluwensya sa mga tao. Sample ko na lang po, no? Yung nagtuturo po sa akin. No po, yung nagtuturo po sa akin, naging impluwensya po siya sa akin. Naging malaking impluwensya po siya sa akin. Kasi simula nung naturuan niya po ako, una po talaga wala akong alam, wala akong marunong. Diba? Sabi nga ng Lord, hindi naman ako tumatawag ng marunong. Pero syempre bilang lilingkod ka ng Panginoon, naghahanap ka kung paano lumakad ayon sa katuruan ng ating Panginoon. Ano po, yung nagtuturo po sa akin, aaminin ko po sa inyo, ano po siya, mahigpit.
para sa akin. Mahigpit po siya. No po, talagang pag nagkamali ka, susuwayin ka niya. Ay, susuwayin. Ano yun? Itutuwid ka niya. No, itutuwid ka niya. So, siya yung nagiging impluwensya sa akin kung paano ako lumakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo siya ina-idolize, iba yung ina-idolize, impluwensya. No po? Kasi makikita mo sa taong to na dedicated siya sa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo tong taong to kung paano siya maglingkod sa Panginoon, makikita mo talaga. Yung tayo naman po mismo, 'di ba? Kung meron ayan mga pastora, 'di ba? Andiyan mga pastora, no? Pag nakikita natin sila sa pulpito naghahayag at naghahayag. Sige po ma'am, sir. Sorry po. No po, pag nakikita natin sila naghahayag, tapos po, nakikita pa natin kung paano nila ina-apply sa sarili nila, yung mga hinahayag nila, yung sabi, walk your talk ba? Yung tawag doon, walk your talk, di ba? Kung ano yung pinahayag nila, yun din po yung ginagawa nila. Nakikita, syempre ikaw na naghahanap sa Lord, gusto mong matuto, ay, ito pala siya. Ito pala siya. Hindi mo siya a-idolize. Kung ano yung kinakalooban ng Lord, yun yung aalsa. No po? Yun yung makikita. No po? Ano po? Sabi ng ating Panginoon, be excellent. Be excellent po, sabi ng ating Panginoon. So, sabi po niya sa Kawikaan, ayan, Kawikaan chapter 22 verse 29. Sabi po ng ating Panginoon, sabi po niya dito, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahuhusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. No, maging excellent daw po tayo. Ang isa daw pong pampaalsa, ang isa daw pong yeast na hinalo sa harina, dapat daw po excellent. Hindi naman po kung ano pong profesyon ang meron ka ngayon. Kunyari, ang profession mo po ay doctor. Kailangan maging best doctor ka na ang nag-glorify sa buhay mo ay ang Panginoon. Kunyari po, doctor ka, nag-serve ka sa public. Siyempre, alam naman natin sa public, maliit lang yung sahod, hindi naman po kalakihan, pero praise God sa mga doktor. O yung mga doktor na yun, kunyari, siyempre may doctor's fee. May doctor's fee na babayaran ang mga doktor. Maging mahusay ka sa pag-oopera, maging mahusay ka sa pag-check up, tapos may doctor's fee. Sasabihin sa inyo, Dok, magkano po yung babayaran ko? Tapos nakita mo yung pasyente mo, talagang wala, mahirap talaga, hindi talaga siya kaya niya. Kunyari, ang pera lang niya is 150, tapos ang check up mo is 500 na ngayon, no? Sa ngayon, sa panahong to, 500 na po ang check up. So nakita mo na yun lang yung kakayahan nung pasyente mo. No, ano sabi ng Panginoon, no, maglingkod ka na sa hari. No, ibig sabihin ang Diyos yung pinaglilingkuran mo, makikita sa iyo sa propesyon na meron ka ngayon na naglilingkod ka sa kanya. Na ikaw yung yeast na mag-spread, no, yung mahahawa mo sila. No, mahahawa mo sila. Sige po, Nay, lalagay ko na lang po dito sa reseta nyo na okay na po yung doctor's fee nyo, ganito, ganyan. Tapos ipakita nyo lang po yan. Diba? Siyempre, pag nagbayad siya sa counter, ganito, ganyan, ito po yung sabi ng doktor, praise God po. Maging maghusay ka, pero dapat nakikita sa'yo, no, po, sa performance mo, na nag-glorify si Lord. Ikaw mismo na no, sa trabaho mo, nakikita sa'yo. Sa opisina mo, nakikita mo, yung katrabaho mo, nahihirapan sa report, magtulungan kayo. No, magtulungan kayo. At praise God po, no, share ko lang din po, no, sa Blessed Devotion. No po. Kami po ay admin. May admin po kami doon. Yung admin na po na yun, 4 po yung admin na yun. No? May mga multitasking po sila. Yung mga admin, may treasurer, may taga-post ng mga gagamitin, mag-message, mag-aawit, mag-pray, mga ganito ganyan. Talaga po mayroon kaming mga multitasking.
No po, ang sabi nga po sa akin, maglingkod tayo no ng excellent, yung masaya ka, yung ginagampanan mo, yung binibigay sa iyo ng Panginoon para ano po, para makaano ka po, marami ang makikita. No, marami ang makikita, marami kang maiimpluwensyahan. Alam niyo po, meron na rin po ngayon na nagpo-post ng sino yung ano yung mga prayer request, di ba? May mga ganyan, may magpe-pray po, urgent prayer, yung mga ganun po, marami na po. No, nandoon po yung unity. No, kung nag-umpisa lang sa isa, dalawa, hanggang sa nagtatlo, hanggang sa nag-apat, hanggang sa nag-unity na po ang isang ano. Yes po. Ay, wait lang po ah. Yes po. Salamat po. Ayan. Yan po. Yan po, dapat maging excellent tayo. Yung excellent natin, dapat yung nag-glorify si Lord. No po, yung makikita sa'yo. Ikaw na ikaw na pampaalsa sa isang lugar na yon ay nakikita ka. No po, nakikita ka na alam niyo yun, nag-glorify, ay, napakagaling naman ng taong to talaga naman, ito talaga ay tunay na Kristiyano. Yung mga ganun po, no po, yun napupuri ang ating Panginoon dahil sa iyong ginagawa para sa ating Panginoon, hindi para sa ikapupuri mo po. Ano pa po? Number 3 is excellent, ay maging influence, no? Maging influential tayo. Na po, tayo ang maging impluwensya sa mga tao. Sabi po niya sa Matthew chapter 5 verse 13, sabi po ng ating Panginoon, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat? Muli, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking pakalan. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ano daw po? Tayo daw po ay maging impluwensya. Tayo daw po, no, ay makikita sa atin. Tayo daw po ay maging ilaw at asin. Tayo daw po ay dapat nakikita sa atin, sa ating pamumuhay mismo, na tayo po ay lingkod at anak ng ating Panginoon, na i-apply natin sa buhay natin
ang salita ng Panginoon para nakikita po sa atin, para po tayo ay alam niyo po yun, yung alam niyo yun, makaengganyo, yung parang ganun, hindi na po ganun yung way, yung parang pag dumikit ka sa taong to, mamamagnet ka. Ayan, yung kung dumikit ka sa kanya, parang mahahawa ka. Kasi ganun po ako Ganun po ako. No po, pag alam mo po sa isang tao na ganun siya kay Lord, ka-intimate relationship siya kay Lord, ikaw mismo may Holy Spirit ka na gusto mong, alam mo yun, na paano ba siya binabago ng Lord? Paano ba siya ginagamit ni Lord? Ano ba yung ginagawa sa kanya ni Lord? 'Di ba yung parang nakikurious ka bakit nagliliwanag siya sa kabila ng kanyang mga problema, sa kabila ng kanyang pagsubok, pero nandoon siya, nagliliwanag pa rin siya, nagbabahagi pa rin siya ng salita ng Panginoon, nagshi-share pa rin siya ng gospel ng Panginoon, ginagawa niya pa rin yung kalooban ng Panginoon. Ito kahit masakit, kahit nasasaktan na siya, kahit nahihirapan na siya. Ano po, nandun yung pagiging ilaw at asin natin, na nakikita yung ilawan natin, yung ilaw natin sa mga taong nadidiliman, sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Anong gagawin natin? Maging ilaw tayo sa kanila na ganito ang kabutihan ng Panginoon. Ganito tayo kamahal ng ating Panginoon. No, tayo daw po ay maging yung tayo yung magpapaalsa. Tayo yung magpapabago, tayo yung mag-iimpluwensya sa kanila. Ano po? At kayo din po, sabi ng ating Panginoon sa unang Pedro, unang Pedro chapter 5 verse 6, sabi po ng ating Panginoon, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at kadakilaan niya, kayo pagdating sa takdang panahon. Ayan, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Anong sinasabi sa atin dito ng Panginoon bilang at bilang impluwensya ng ating Panginoon? Be humble. No? Maging mapagpakumbaba po tayo. No po, maging mapagpakumbaba po tayo sa ating Panginoon, sa unang-una sa ating Panginoon, sa mga binibigay sa atin na amo, no, magpakumbaba tayo sa ating amo, no po, magpakita tayo, no po, ng pagpapakumbaba. At marami po ako naririnig, no, ng mga OFW, no, sa umpisa, talaga naman po, lalo na po, no, yung mga iba natin na kapatiran, no, naririnig ko po talaga kung paano binabago ng Panginoon ang puso ng kanilang mga amo, no, yung kanilang mga amo habang sila ay lumalakad sa ating Panginoon, yung nagpapakumbaba sila, yung pinapakita nila yung Christ-likeness ng ating Panginoon, pinapakita nila yung liwanag ng ating Panginoon, yung syempre iba't ibang tao hindi nila ma-identify kung ano yung pag-uugali, pero nandoon yung pagiging humble natin, lalo na kayong mga mga OFW, napakahirap po sa part ninyo yun, no po, na ibang lahi pinagsisilbihan ninyo, ibang lahi ang magtuturing sa inyo ng syempre hindi maganda sa umpisa, sinusubok mga ganito, mga ganyan, pero pag niluhod natin sa Panginoon at pinakitaan natin sila ng pagmamahal, ano po, ng respeto, ng humbleness, anong ginagawa ng ating Panginoon? Kayo po ay ginagantimpalaan ng Panginoon. Ano po, sa mga susunod na panahon, parang ano mo na yung amo mo, kaibigan mo na, no? Susunod na panahon, nagtitiwala na sa'yo yung mga amo mo, no? O yung sa susunod na panahon, yung mga katrabaho mo natututo nang magpakumbaba. Share ko lang po, no, dito sa trabaho namin, ano po kami, apat po kami dito. Sa group chat po namin, lagi po akong may po. At pag may kunyari morning, evening, blessed evening, blessed morning, mga ganon.
alam niyo po pag nagre-reply na po sila sa group chat namin or nagpi-PM po sa amin, Joanna, ano naman po yung dati po wala silang po. At tapos po pag nag-uusap po kami, may po na po sila. Tapos po hindi na po sila yung nagmumura kasi dati nagmumura sila kasi hindi pa nila kilala ang Panginoon. Tapos po pag alam po nila na nagba-Bible ako, kasi nandito pa sila naabutan po nila nasa devotion pa po ako, ginagawa nila, pinapahinaan nila yung radyo, tapos sinasarado nila yung kabilang pinto para hindi po ako maistorbo, or di kaya naman po sila yung magbebenta habang ako po ay nagba-Bible na po, habang nagsasalita po ako, yung mga ganoon po. So talagang naandun po na nakikita sa atin. Nagiging humble ka. Tapos kung sila naman po may inuutos sa akin, ay ano po yun, Jo, ano naman ng ganito, pasuyo naman po ng ganito. Ay, sige po. Alam mo yun, nag-ano ka din sa kanila, kahit pantay lang kayo. Lagi nga nila sinasabi, siguro ka na dito, manager, kasi ang tagal mo na. Sabi ko, hindi ako manager dito, pantay-pantay lang tayo. No, walang manager, walang pantay lang tayo. Pwede niyo kung utusan niyo ako ng utusan niyo ako ng utusan. No po, utusan niyo po ako ng utusan. Lagi nag-uutos sila sa akin, Jo, pakitawagan naman yung tubig, yung yellow, ganito, Jo, pakipatay yung ganito, Jo, pakiganto. Lahat talagang nandoon na nakikita nila. No po, at pag nagba-Bible na po ako, talagang nandoon din po sila para makinig din po. Ganun daw po tayo. Dapat nakikita po sa atin ang pagbabago. No po, hindi na tayo nabubuhay sa mundong to, kundi nabubuhay na tayo. No po, ang isang ang isang pampaalsa ay nag-uumpisa po muna sa kanya ang pagbabago para po siya ay aalsa at makikita ng mga tao na nag-iimpluwensya ka at maging excellent ka po. No po, sa profesyon na kung anong meron ka, at makikita sa'yo yung liwanag do sa profesyon mo, sa trabaho mo, na nakikita kang nagliliwanag. Ikaw yung nagliliwanag para mas makilala nila ang Panginoon. At natututo din tayong magpakumbaba, magpasakop sa mga nagbibigay sa atin, binibigay na otoridad ng ating Panginoon. Amo, mentor, pastor, pastora, leaders, o sino pa man po, magpasakop tayo. At sa ating trabaho, magpasakop din po tayo. Yun po ang isang pampaalsa. Kailangan tayo mismo nakikita sa atin mismo ang wangis ng ating Panginoon. Nakikita sa atin mismo ang salita ng ating Panginoon. Nakikita sa atin mismo kung paano mamuhay ang ating Panginoon. At gayon din po, sa last verse natin sa 25. Wait lang po, punta lang po ako sa Bible. Naghahang po siya. Sa 25 to 35, Matthew chapter 13, verse 35. Ayan. Sabi po sa last verse, sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga, ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Ito po ay mula sa Awit chapter 78. Awit chapter 78, verse 2. Sabi po ng ating Panginoon, sabi po niya, itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Naririnig po ba? Naririnig po kasi may tumawag po. Naririnig po? Hello po. Amen po. Yes po. Salamat po. Pasensya po, may tumawag po kasi akala ko hindi niya po narinig.
Yung po sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa awit 78 verse 2, ito ang aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ang salita daw po ng ating Panginoon ay mahiwaga. Alam naman po natin ang talinhaga ng ating Panginoon ay minsan ang mga Pariseo hindi nila ito maiintindihan. Hindi nila to nauunawaan. Pero tayong mga lingkod ng ating Panginoon, tayong mga anak ng ating Panginoon, tayo mismo ay nauunawaan natin ito. Dahil alam natin sa puso natin, sa buhay natin, ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng mga salita na kung paano po tayo kanyang gagamitin sa kanyang kaharian. Napakasarap po na mag-aral at magbulay ng mga salita ng Panginoon at gamitin tayo ayon sa kanyang purpose sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, tayo daw po ay mga mustasa ng ating Panginoon. Na lalago, lalaki at dadami ang kanyang kaharian. Tayo daw po ay maging pampaalsa. Na magiging impluwensya sa mga tao na ilalapit sa atin ng ating Panginoon, sa mga taong gusto niyang paabot sa atin po bilang kanyang mga lingkod. Maging impluwensya tayo at maging buto tayo na nagsisimula sa atin ang ministeryo at nagsisimula sa atin ang pagbabago at impluwensya para po sa ating sa kaharian ng ating Panginoon, sa glory ng ating Panginoon, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon po. Amen po and amen po. Isasara ko po. Ama namin, lumikha ng langit at lupa, Panginoon naming Ama. Ama, salamat po sa pagkakataong ito, Ama, na ako po inyong nagamit. Pasensya po, Ama, kung ako po, Ama, ay pahinto-hinto, Ama, sa aking paghahayag. Ngunit, Ama, kayo po ang maitaas, kayo po ang aking pinaparangalan, kayo po ang aking ninuluwalhati, Ama, sa aking buhay. Ama, salamat po sa inyong salita na siya pong aming gabay sa paglakad po patungo sa inyo. Gawin niyo po kami buto ng mustasa na ang ministeryo po ninyo ay nagmumula sa amin. At gawin, salamat po, Ama, sa paggawa niyo po sa amin na maging pampaalsa kami, na maging impluwensya kami ng mundong ito, Ama. Hindi kami makiayon sa mundong ito, Ama. Kami ang maging impluwensya. Kami ang maging Christ-like ninyo, Ama, sa mundong ito, na marami ang makakilala at makapakinig ng inyong banal na salita, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito at ang katagumpayan ng gawaing ito ay sa inyo lamang po, Ama, maitataas, mapaparangalan at mapupuri, Ama. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen, amen, amen. Praise God po, glory to God po. Salamat po. Amen. Ayan, praise God po sa buhay mo po, Sister Joanna, sa kapahayagan po ng mensahe po sa mga oras na ito at naway patuloy ka po na pagpalain ng ating Panginoon. At